Hindi lahat ng pagod nakita. Minsan, nararamdaman lang sa katahimikan ng kalsada. May mga araw na gusto mo na lang tumakas sa ingay, sa bigat, sa paulit-ulit na takbo ng mundo. May pumapagpag. Nangyari? Ano pumapagpag? Hindi mo napansin na meron yan? Kaya ngayong araw bumiyahe kami hindi para magmadali, kundi para huminga. Patungong Aurora, kung saan ang bawat bundok ay paalala na may lalim ang katahimikan at ang bawat alon ay tila humahaplos sa pagod na isip. Sa bawat kilometro, unti-unting bumabalik ang sarili sa simpleng paggalaw, sa hangin, at sa tanawing hindi mo kailangang ipaliwanag kasi sapat na maramdaman. Sarap! Samahan nyo kami sa biyahe na ito. Panoorin natin ang ganda ng Aurora, isang kalsadang may kwento. Okay. Tayo ay mag-gear up na dahil late na tayo. Okay na? Naka-vlog ako. Nakikita mo yung sarili mo dyan. Baba, punas yan! Punas ng motor yan! At mamaya uulan, no? Okay na? Oh, say hi sa my vlog. Tara, tara. What's up sa inyo mga boss? Another good day to vlog na naman. Halina't samahan niyo ako sa aming magiging trip at napaka-hassle na ride. Kung magtataka kayo, ngayon lang ako nakapag-vlog. Actually, nag-ride out kami alas 4. Ang lakas ng ulan, nasa Valenzuela pa lang kami. Wala pang bagyo yan wala pang bagyo pero baha na. Malubak na nga, baha pa kaya ayun, patigil-tigil kami ng biyahe at puro reroute yung nangyari dun sa unang part ng lakad namin dahil may mga daan na hindi na passable along MacArthur. At ngayon, ang oras natin ay mag 8:30 na. Katapos na namin kumain. Dito kami sa San Miguel. Kita naman kung gaano katagal yun. Kumain lang kami. Alas 4 kami nag-ride out. 8:30 na. So 4 hours and 30 minutes na yung lumipas simula nung umalis kami. Nandito pala kami sa San Miguel. Di ko pala na-share sa inyo kung saan tayo pupunta. Babalik kami ng Aurora Province. Pero dito lang banda sa may bungad. Sa Dinadjawan lang. Paradise Beach Resort. ETA natin doon ay dapat talaga nasa alas 12 lang nandun na kami. Kasi 6 hours yung nakalagay sa Google Map. Hindi pa included yung stopovers nun. Ngayon, naghahabol kami kasi nga late na kami. Papagas muna pala ito si ano. Tama natin lagi sa ating ride. Katie! Katie Jonas! Ano ba ibig sabihin ng Katie niya? Ay, hindi ko pa natanong. Tanong natin mamaya. Hanap lang kami ng pagpapagasan. Hindi ko na na-vlog yung grabing baha na dinanas namin. Madaling araw. Nag-focus lang muna ako paano makalagpas dun. Pero nung nakalagpas naman na kami ng Valenzuela, yes, umuulan-ulan pa rin. Pero pagdating ng bypass road, dire-diretso na yung biyahe namin. Smooth na. Smooth. Okay ba, puyo? Parang sarap nilang alagaan, no? 2 days and 1 night pala kami doon. 2 p.m. ang aming check-in at maybe 12 p.m. ang aming check-out. Ayun, tanggal kati lang to. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-ride ng malayo Kasi gamit na gamit ko naman tong motor na to kung may mga biglaang lakad. Pero magsabi mo long ride. Ang ano pala neto, ang layo mula sa ating bahay ay 267 kilometers. Para kang pumunta ng Baguio. Kasi ang alam ko Baguio ay nasa 250 mula Quezon City. Ayun, samahan niyo kami sa aming gala. Ilan pa tayo? So, ayun nga, nandito tayo sa San Miguel. Ano pa tayo? 195 kilometers pa. Nakalagay dito sa Google Map. 4 hours and 18 minutes. ETA natin ay alauna. Ito, Petron. Makapagpagas ng ating tropa. Ako ba? Kailangan ko ng pagas? Di pa. Layo pa to. Kalahati pa ang nasa board ko. Tayo natin siya dito. Okay? So, siya magpagas. Sana hindi na umulan. Dalian na natin. Kailan mo matatapos ang lubak na to? Dagdag pagod kasi yung lubak na yun. Uy, umuulan. Maambon na naman. Bale, ulan ka lang. Riders kami, riders. Overtake tayo, overtake. Yun. Sabi naman usok yan, sir. Ayun. Patag na yung daan dito.
Pakadala namin motor, Click 125, version 1. Ay, version 2 na pala yan, 2019. 20, tama, 2019. Sa akin ay ADV version 1. Pero yung looks nito pang version 2 na. Dahil kulay itim tong nasa bandang gitna na fairings natin. Ayun, touchdown na Baisia. Diretso lang kami. Kapag-picture na kami dyan. Photobomber yan! Dito tayo sa Tokyo, Japan. Rekta na tayo, boy. Anong tigil-tigil to? Ayan, maaraw na. Pero, alanganin eh. Maulap doon, no? Oo, kasi ito pala first time na magdadagat kami. Ngayon taon na. Kasi, yung anniversary namin, Baguio kami. Then, nung March, ay sa Gabaldon. Dito rin sinaanan namin nun. Ano naman yun? River. And yung last trip natin, which is Auasen, falls naman yun. Push natin to. Huling hirit sa tag-init, beat the heat. Dapat talaga ang trip namin ay Bolinao, Pangasinan. Part yun ng celebration ng birthday ko at birthday ni Onat. Yan, yung kasama natin yung mga ride. Kasama namin yung mga pamilya namin supposedly. Pero shit happened. Nagkagera, tumaas ang gasolina. Hindi namin afford yung mag-rent ng kotse or ng van. Kasi nga, nag-rent ka ng van, wala namang marunong pa sa akin mag-drive. Siyempre, babayaran mo rin yung fee nung nag-drive, yung kotse, at yung higit sa lahat, yung gasolina. Basa pala kami nung nasa Bulacan ka madaling araw dahil sa lakas ng ulan. Ngayon, tayo na kami. So, ayun, pag-isipan na lang namin na kami na lang muna, nakapagdagat kami. Dahil alam naman namin kung gaano kalaki yung natitipid pag ikaw ay pupunta sa isang lugar na nakamotor lang. Naisipan namin sa Aurora. Actually, di pa talaga ako nakakapag-ride sa Aurora. Yung last video sa last na mga vlogs ko na galing ako ng Aurora, Dilasag yun. Nag-rent kami ng van nun. That was last year. First time natin itong mag-ride sa Aurora. Ewan ko first time din to ni Onat. Oo, first time. Yung ride niya banda dito ay Isabela eh. Hindi pa siya nakakatungtong ng Aurora ng nakamotor. Okay na yung biyahe namin ngayon. Smooth na. Okay. Kumalatuan na tayo. Tayo ay 166 kilometers away pa. 3 hours and 30 minutes pa tayo babaybay ng mga kalsada. Kabanatuan? Hindi ko lang alam kung anong magandang puntahan dito sa Kabanatuan. Sa mga may nakakaalam, please share nyo dyan sa comment box ng video na to. Meron kayong masasuggest. Okay, kabanatuan na tayo. So far, okay naman. Di pa umuulan. Ayan lang yung panahon. Hindi ko makikita yung araw. Umuulap siya, pero maalinsangan. Ka-jacket pa ako at nakapantalon. Pero kapag nag-ride ka naman ng ganito, na di naman siya traffic kasi di naman ako patigil-tigil. Overtake lang ako ng overtake. Yung hangin na sumasampal sa mukha mo at katawan, okay na yan. Para mo na siyang ventilador. Kakaliwa na tayo dito sa General Tinio Extension. Parang bypass din. Kaya ba? Isang oras pa tayo magre-ride bago mag-stop over. 3 hours and 30 minutes pa. Nag-music ba kayo? Nagpapatugtog kayo? Hindi. Backride ko, di rin nagpapatugtog eh. Nakakatulog na po. Oh. Una ka na idol. Ala, flat siya. Flat yung gulong niya. Tara ah. Bye-bye naman natin ito ulit. Another road. Nasa provincial roads na tayo. Napakaluwag na dito. Smooth ng ating biyahe. Overtake tayo. Overtake. Ay! Lubak. Lubak. Handanin natin to. Kawawa ating shock. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsadang ito, ay biglang Nangyari? Ano pa pagpag? Saan? Ano yan? Mapagpag kasi gago. Ano yan? Yung tapalodo mo. Maluwag na. Wala na screw dito. Ito. Naman kulik-kulik lang yun. Tanginang yan. Ito. Tapos nakinggan ko. Wala na screw. Hindi mo napansin na meron yan? Ay na parang nangyari sa akin sa Ilocos Norte. Pero hindi tapalodo. Ito lang. Sige. Saan? Sige. Oo, may kumakaskas. Ito yun. Ito yun, oh. Siraan siya ng tapalodo niya. Anong nangyari dyan? May pako. Ay, sorry. May pako. Hindi, wala rin kasing wala rin tornilyo na yung niya eh. Meron ka dyan, tornilyo. I am ready! Mechanicals ka na ha, mechanicals.
Sana magkasya. Ha? Tingin mo may spare. Ang lupit. Wasak na rin to boy oh. Ayan oh. Yan, luluwag din yan. Tingnan mo, mahigpitan mo. Wala akong dalat tools eh. Taga-yo-yo lang ako dito. Bala, bala! Hay, buhay. Di mo talaga alam kung kailan kahamunin ng panahon at pagkakataon, no? Minsan, habang tahimik kang bumabiyahe, bigla kang hahamunin ng ulan, ng baha, at ng mga problemang hindi mo inaasahan. Pero siguro doon mas nagiging makulay ang bawat paglalakbay. Dahil kahit sumuong kami sa baha, kahit nasiraan sa gitna ng kalsada, di pa rin kami tumigil. Pinili pa rin namin magpatuloy. Dahil may mga lugar na mas lalong nagiging espesyal kapag pinaghirapan mong marating. Okay na? Tara, let's go. Okay, una ka na. At sa dulo ng lahat ng pagod at pagsubok, unti-unti naming nasilayan ang bayan ng Pantabangan. Welcome to Pantabangan. Pantabangan to? Pantabangan. Malayo-layo pa tayo. Palagay dito sa maps, 2 hours and 43 minutes na tayo. ETA natin doon ay alauna. And we are still 123 kilometers away sa ating destination. Yun, si Bakinal sa tatay. Wala pa kami doon sa pa-zigzag at paahon ng mga daan. Kasi nung last na punta namin dito, yung nakaban kami. Kita namin gano'ng katarik yung mga daan dito. Hindi natin makakayanin na ating motor. Magaganda kasi yung mga dagat sa Aurora eh. Kaya ito yung napili namin puntahan. Kasi halos yung mga beach sa Batangas alam mo yun, yung sobrang accessible niya, sobrang lapit niya sa metro. Marami ng mga taong pupunta at alam mo na, pag maraming taong pupunta, kadalasan hindi ko nilalahat, kadalasan, hindi marunong magtapon, ang mga dumi sa tamang basurahan. Ayun, yung ilang mga beach sa Nasubo, sa mga dalampasigan nila, puro mga basura. Ayoko na magsabi ng lugar, pero ang ilan-ilan ng mga beach sa Batangas. Pero yun, naikot na, hindi ko sinasabing na puntahan na namin lahat ng beach sa Batangas. Pero halos lahat ng mga bakasyon namin, puro kami Batangas. Kaya minsan nakakasawa na din. Kung meron nga lang kaming 1 week para magbakasyon, hindi dito ang pupuntahan namin. Doon kami sa norte ulit. Tulad nung sa Saod Beach, yung Ilocos trip natin. Doon ang trip namin ride. Pero ngayon nga, ito lang, 2 days and 1 night. At gusto namin maiba naman ng lugar. Yun, ang ganda oh. Tamang lang. Tamang takbo lang kapag maluwag. Konting speed. Pag matao at maraming sasakyan. Malalay lang. Wala na traffic dito. Ay. Ganda. Wow. Yun, maganda rin yung panahon. Yun ang pinakamaganda doon. Ops, 28 na. Natin yung stopover. Gusto ko maghanap tayo ng magandang spot. Siguro meron pa kaming isang stopover kasi 180 kilometers na nababaybay namin. After ng stopover na to, kakaroon pa kami siguro ng isa. At sakto yun. Lunch na. Pagdating namin na sa beach, papahinga na lang. Enjoy na lang namin yung dagat. Eto na nga. Eto na be! Nakikita mo ba yan? Ayun na, yung pa-zigzag, tapos patarik. Fairness, maganda ang daan dito May nakita tayong magandang spot or pahingahan. Kaya stigil tayo. Pero pag kaya naman, tuloy-tuloy ko na ng siguro alas 12 or 11:30 para diretso lunch na. Depende sa mapupunta natin. First time ko naman dito, hindi ko pa kabisado itong daan. Iba yung feeling kapag first time ko napupunta yung isang lugar Kahit na
Yes, pare-parehas. Bundok. Marilaki, bundok din ang makikita mo. Magunpod, bundok din makikita mo. Batangas, Cavite. Yes, ano yun. Pare-parehas lang bundok pero iba pa rin kapag, alam mo yun, alam mong first time mo makakapunta sa isang lugar. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Alagay dyan, mauna ka na, pangit ka naman eh. Oh, pangit ka boy. Pangit ka boy! Pag ako nagka-kotse, hindi papalagay ko sa likod ng ano ko. Mauna ka na, pangit ka naman eh. Yeah! Ang natin ano nga dyan. Nakikita ko na sa mas, puro zigzag na yung daan. Pangilang stopover na natin to? Pang-anim. Pang-anim na stopover. Dito kami sa, ano yan? Career Cafe along Pantabangan Baler Road. Ganda ng salamin nila oh. Kita ang yung reflection. Outfit check tayo, outfit check. Komini. Ay, no po. Paano i-spell ano nila? Ha? Yung coffee. Prayer. Amis? May free wifi po ba? May wifi po kayo? Nandun po sa may resibo. Resibo daw? Ah, sige po. Thank you. Tanong ko lang din po, paano po i-pronounce yung... Crayare po. Ah? Crayare. Tanong di above. Crayare. Crayare pala. Crayare coffee. Career. Password, April 20. Hindi siya career? Hindi siya 2023. career? Crayare. April 24, 2023. Ah, siguro yung time na na-establish yung ano na to. As in buo yung April ang malaki Galing. A. Ang galing mo, boy. April. Wala nang signal dito. Mahina na. Hindi na na-detect yung location. April, 4 na exclamation point, 4 na question mark. So pag pumunta kayo dito, alam niyo na yung password, ha? Saan? Anong ano to? April 24, Hindi, anong 2023. pangalan ng coffee shop? Ano yun? Crayare. Crayare. Kakaano na to eh, ano yun? Tawag dito sa takot nating mispronounce yung pinapasosyal, Crayare coffee. Oh, sabi ni, wala pa tayo sa baler. Ilang oras pa? Layo pa? Wala sa baler. Tayo pa yung baler, oh. Ito pa yung baler, tapos ito pa yung ano. Ang gano'n. 106. Nadaanan ba natin Para yun? tayo simula sa atin, pumunta pa tayo ng Jariels. Sa Baler. Ah, hindi, dun sa ano na. Puntahan. Oh, wala pa Puntahan na. Tapos alam na natin yung layo. Yun na lang. Kasi 106. Sana may madaan tayong withdrawal. Ayan, layo Meron pa naman nata yan. Kapag zinom mo, dito pa kami. So madadaanan natin yung parang may fog na ano, yung maliit na ano, tulay. Oo, yung sa may... Ayun nga. Pantabangan nga. Pantabangan ba yun? Ayan, ito pa. Ayan yung gilid ng Pilipinas. 106 kilometers pa. Bali yung isang ano natin, isang stopover natin. Tama, at lunch na yun. Oh. Kalahati nito siguro mga 12 or 12:30 kain na tayo. Oh. Tapos tuloy na sa biyahe. Diba? Stop. Uy, salita ka naman. Ikaw lang yung nandito. Nakaharap. Dalawa lang kasama ko. Ay, nandito sa frame mo. Oh, hi kayo sa aking vlogs. Uy, Mary Anto mo. Thank you po. Ito naka-vlog ako, okay lang. Thank you po. Tara. Hindi kasi naka-camera. Siyempre, alam mo na, kailangan may consent tayo. Kala mo talaga million subscribers eh, no? Ilan subscriber mo? 200. Ah, okay. Balik tayo sa biyahe. Tarararara. Okay, balik tayo sa biyahe. Ay boy, may nakalimutan akong itanong. Ano nga ulit yung KT sa FB mo dati? Kalugares Tags. Shout out sa Kalugares Tags. Kung hindi pa kayo nakapollow sa akin, tropa ko yung tropa nyo. Okay, gear up, gear up. I think mag-stop over na lang kami sa may Ampere Beach. Ganda oh. Okay, nagbago ang ating ETA. Alas 2. Nag-inform naman na kami doon sa pag-check-in na namin na malilate kami ng konti. Dahil titigil pa kami sa Ampere Beach ng picture, video. Tara, wala ka nang kasabay dito ngayon, no? Woo! Tara! Lapit na tayo guys sa Baler, Aurora. Malapit pa lang. Pero ang ganda na ng scenery dito.
ganda! Ah! Ayan nyo naman, oh. Drive ka sa motor na yan at ayan yung nasa harapan mo. Ganda, yun, oh. Ganda niya. Para siyang gabal doon. Touchdown! Ampere Beach. Picture muna tayo. Pero ako'y nagugutom na. Ayun, nasira nga siya talaga ng bagyo. Ayun, oh. Bungi-bungi yung ano nyo. Pwede dito, no? Doon tayo kain. Picture muna tayo! Ampere Beach. 1, 2, 3. Ganda niya. Ang ganda. Nagbabalik. Kakain tayo doon. Tara. Dito rin kami kakain. Diyan sa may kubo. Nasira nga talaga siya, no? Lapit na kami sa Paradise Beach Resort. 38 kilometers pa. At humigit kumulang isang oras pa. 47 minutes. Kain muna tayo dito. Gutom na ako. Dito na lang ako sa likod. Sampay muna natin to dito. Lapit na naman tayo. Okay. Kakain tayo. Woo! Anong ating ulam? Hello po. Ano po ito? Sige po, isa na lang po niyan. Ang ating ulam for today. Ito, sisig ko, dinakdakan. Dunkit, Jonathan. Dunkit, Jonathan, dunkit. Hawakan mo. Wow. Ano to, boy? Teka, binablog ko nga eh. Kalderetang baboy. Ano to? Sinigang ba to? Na isda? Ano? Na salmon at dinakdakan. Dinakdakan. Tara, kain tayo. Ayan, kita tayo. Kain tayo guys. Hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa destinasyon, dama na agad namin ang tagumpay dahil sa dami ng magagandang tanawing aming nadaanan. Hashtag, ang sarap magmotor. Sa bawat kalsadang binabaybay, unti-unting napupuno ng saya at paghanga ang aming mga mata at puso. Tila bawat bundok, ulap at daan ay isang napakagandang obrang buhay na kusang nagpapakita sa harap namin. At higit sa lahat, isa itong paalala na sa kabila ng pagiging abala namin sa paghahanap buhay at pagharap namin sa araw-araw na responsibilidad, kaya pa rin naming huminto sandali para maramdaman ulit ang saya ng buhay, ang kalayaan sa daan at makagawa ng mga alaalang habang buhay naming dadalhin. Hanggang dito na muna ang unang bahagi ng aming biyahe, pero marami pa kayong dapat na abangan. Mas maraming kwento, tanawin at adventure sa susunod na parte ng paglalakbay natin. Kita-kits!